Apo, kumusta po yung kahandaan ng PPCRV sa eleksyon na 2025? Ay go na ho kami. Sa buong bansa ay nagkakaroon na ng mga technical trainings para sa mga poll watchers. Kasi unang-una, nandun kami sa polls. Kaming una ninyo nakikita sa polls. So, tuloy na tuloy ho ang mga technical training para handang-handa ang aming mga poll watchers. We're expecting around 350,000 of those. Tapos kahapon, kaka-launch lang ho namin ang aming command center kung saan naman ho namin isasagawa ang aming unofficial parallel count. Dito po namin ino-audit yung integridad ng transmitted vote. Nagre-recruit pa ho kami dyan. Last 2022, we had almost 70,000 volunteers sa command center. So hoping kami na magkaroon rin ng ganun kadami this time. Opo. Base po sa datos, kabataan yung karamihan sa mga botante ngayong 2025 elections. Gaano po ka-importante na magiging ambag ng mga kabataan sa clean, honest, accurate, meaningful at peaceful elections? Sobrang importante ho because they're one-third of the vote. Labis pa ho, almost 35% ho sila ng vote between 19 to 30 years old. Kaya naman ho namin pinagtutuunan ng pansin. Sobra ho ang pagpuntahan namin sa mga paaralan para magbigay ng voters education based on values, yung aming Tibok Pinoy program para sa values. Ang sabi namin sa kanila, palagi silang sinasabihan na sila ang gift of the future. Ang challenge ko sa kanila, ang isa pang word for gift is present. They are the present gift. Huwag nang maghintay ng future. They should be the gift today. Na kung tama silang bumoto na may panunuri at base sa mga values ng isang huwarang Pilipino, totally mapapalitan nila ang entire political landscape. Totally ho. Ang dami nila. Sa inyo pong pag-iikot, anong vibe na nakukuha nyo sa mga kabataan? Paano nyo ilalarawan yung mga kabataang botante ngayon pong midterm elections? Ay, sobrang nakakatuwa. They are very passionate. They are very involved. Napaka-engaged ho nila. At ang lakas ho ng sense of nationhood. Hindi ko na sasabi yung pangalan, sasabihin yung pangalan, no? But sa isang eskwela, bago magka-voters education at pagkatapos ng voters education, nagkaroon sila ng halalan para tignan kung magkakaiba. At may pagkakaiba. Tapos nakita ko yung resulta ng halalan. Ibang-iba ho ang profile ng mga binoboto nila sa mga lumalabas sa survey. Ibang-iba ho, nakakagulat. Parang ibang-iba ho. Nung tinanong ko, paano kayo nagdesisyon, ayon daw sa voters education na tinuro sa kanila, ang sabi nila ay nag-research ho sila sa social media kasi yung iba kong kandidato hindi nila kilala. So nagpursige silang sila mismo ang mananaliksik tungkol sa mga kandidato. Ibang-iba ho yung profile ng kanilang pinili. And they're very, napaka-curious ho. At saka ang isang tanong na nakakatuwa, in many schools, tinatanong sa akin, paano namin tuturuan yung mas nakakatanda para mas mapanuri silang bumoto? Very telling po at napaka-importante yung binahagi niyong impormasyon na ibang-iba sa mga lumalabas sa survey, yung mga Ibang-iba boto ng mga talaga. kabataan. Oo. Kasi di ba sinasabi natin nakaka-impluensya yung mga lumalabas sa survey. Pero sabi niyo mga kabataan na mismo ito, sila yung majority ng mga botante. So talagang, of course, i-take natin with the grain of salt, ika nga, itong mga lumalabas na mga survey.